Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Sa Pilipinas ngayon sigurado gabi na. So next vlog ko, gagawa ko ng mga shoutout ko. Ito ngayon di muna ako makagawa kasi nagmamadali lang ako dito. Reaksyonan ko lang tong ano ba, yung nangyari doon sa rally ng Iglesia ni Cristo o yung 2 araw. Kala ko nga abot sila ng tatlong araw pero hindi pala umabot sila ng 3 araw. Tinapos na nila nung nakaraang Lunes. So, naintindihan natin yun kasi ang iba doon may mga pasok. So, naintindihan natin yun na hanggang doon lang talaga ang ano nila, ang kanilang paglabas sa kanilang saloobin. So, sumuporta ako doon at hanga ako doon sa kanila. Ingat muna tayong lahat ha. Amping sa tanan nga naaliha karon labi na sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na bakit ako naggawa ng video na ito dahil pasalamatan ko po kayo tungkol ho sa ginawa ninyo dahil ho doon ay nagkaroon ng pagkakataon itong si Senador Amy Marcos na doon ilabas mismo sa inyong entablado ang kanyang nalalaman. Doon niya sinabi mismo lahat na itong presidente ngayon at sa kanyang pamilya ay involved nga dito sa coke. So pasalamatan ko po ang inyong pagkakataon na lumabas ang pagkakataon ito na sinabi ni Senador Amy Marcos. Kung hindi po kayo gumawa ng 2 araw na pagtitipon doon, malamang hindi ito siya lalabas itong issue na to ngayon. So sa pagkakataong yon ay nilabas at ito na ngayon ang opinion ng mga siguro bawat Pilipino kanya-kanya na itong isip kung ano ba talaga. At lalong-lalo itong pamilya Marcos na pag-isip ngayon kasi hati-hati ngayon ang ang mga tao ngayon na nag-opinion dito sa nangyari noong pasabog ni Senador Amy Marcos na sobra talaga yung sabog talaga yung hindi lang buong Pilipinas buong mundo na kung saan may mga maraming Pilipino at hindi pa yan. Naano tayo sa ibang bansa kasi na yung rally na yon ay na-feature yon sa ibang mga channel na lokal, lalo dito sa ibang bansa, na-feature yon kung ano ba talaga ang dahilan ng Iglesia ni Cristo nandoon. So ulitin ko, marami po salamat sa Iglesia ni Cristo. Kayo po talaga ang nag-guide sa mga tao na ito na, kailangan talaga ng transparency at saka itong ipapakita talaga sa gobyerno kung ano ba talaga ang kanilang layunin ngayon. So, doon pa lang sa ginawa ng Iglesia ni Cristo, ay ang mga tao noon ay mayroon ding hindi nagustuhan ang ginawa sa INC. Pero sa akin, grabe ang paghanga ko noon. Kasi kung hindi yun ginawa nila, malamang itong presidente ngayon, hindi to masigundaan na siya talaga ay nagkaroon talaga ng gumagamit ng alam nyo na kung ano. So naisip ko, pasalamatan natin ang INC. So nakita na ano ko rin na wala man lang ni isa rin na noon na kung hindi rin dahil sa mga taga-INC, hindi yun mailabas yung saloobin na yon. Although alam naman natin na ayaw talaga ng INC na sinasabi na na yung mga placard. Sabi ko nga, opinion nila yun. Sila naman talaga ang nanguna na lalabas sa kalye na ganon. So, yung nangyari noong Lunes, akala ng mga ibang tao ay katapusan na ni Bongbong Marcos sa kanyang pamumuno sa Pilipinas. So, sabi ko nga, hindi talaga ito magiging katapusan kasi ang panawagan lang naman doon sa rally ng INC ay transparency at saka accountability na yung sa mga corruption nga natin ngayon na hindi pa rin talaga ito natutugan ng maayos. May mga nakikita tayo sa mga balita na itong yung ombudsman na mayroon na ipa-file na kaso. So ngayon na nila parang pinaspasan na nila ngayon itong na lumabas yung INC kasi paano kung aabot talaga ito ng Disyembre na wala pa silang kakasuhan o kaya wala pa silang makukulong. Kasi yun ang target nila by December mayroon na makukulong. So kalahati na tayo ngayon dito sa buwan ng Nobyembre ay wala pa rin nakukulong. So ang ano ko nito, ang ombudsman ngayon
ngarag na dito sa kanyang trabaho. At baka nga rin to, tinatawagan din to, ano ba, ombudsman? Magdidisimbre na, wala pa tayo napakulong. Yan naman pa naman ang target natin, lalo bukang bibig pa naman to ni Bongbong Marcos at saka ni itong si Vince Dizon. Ngayon, wala pa naman sila talagang na-endorse na sino talaga ang makukulong na. May kakasuhan na daw, pero wala pa sila anong na makukulong. So, ipoprocess pa yan, makukulong na baka agad-agad yan. Sabi ni Remulla, due process ang kailangan nila. Sige, due process. Kaya, ang ano natin dito, kailangan nito ay bantayan pa rin natin to at pasalamatan pa rin natin si Senador Amy Marcos. Kung hindi dahil sa kanya, walang segunda opinion ito nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Na si Pangulong Duterte ang nagsabi na mayroon tayong presidenteng ngagba. So ngayon, ang mga tao, lalo tong pamilya Bongbong Marcos, alam nyo ngayon ang nangyayari sa kanilang pamilya. Ang hirap kaya ito kasi buong pamilya involved sa ganito. Tapos sino ang nagpasabog? Marcos din. Hindi ito paninira ni Amy Marcos. Isi-save niya na talaga ang kanyang kapatid kasi ang dami niya sinasabi doon sa rally ng INC. Di ba sabi niya, ikaw pa ba to? Pag ini-interview, hindi naman talaga siya matino pag ini-interview. Hindi naman talaga siya, parang hindi nga siya nakakonsentrate kung ano talaga isasagot niya. Nakakabahala naman talaga ang kanyang sinapit ngayon. Ngayon, didma na lang ang kanyang ginagawa. Hanggang saan ang kanyang pagdidma? Na mismo ang kapatid niya ang nagsabi na mayroon nga siyang ganun na kalagayan. Tapos hair follicle, ayaw naman. Simple lang naman siguro to yung yung sinasabi ni Amy Marcos na magpa-hair follicle kayo. Simple lang naman talaga to. Wag na kasi i-base doon sa bago mag-eleksyon yung nagpaano siya sa St. Luke's kasi lumabas na yun sa investigation at sinabi ko na nga to, di ba, na yung nakaraan kong vlog na parang hindi yun tama, pati si Vic Rodriguez binayaran niya yun para palabasin talagang hindi siya gumagamit at saka iba yun ngayon lang talagang pinakabago talagang gawin ni Bongbong Marcos ito at sa kanyang pamilya. Kasi nagiging immoral na ang itong na ngayon sa pamilya Bongbong Marcos. Kahit pa anong dipinsa dito sa kanyang mga kaalyado, hindi ito pwede matabunan lang Hindi ito pwede mahilot. Ang hilot nito talaga, pinakagamot nito talaga, ilabas kung paano mag-hair follicle. Yun lang talaga ang nito. Pinakagamot ito ngayon. Pero kapag hindi ito gagawin ni Bongbong Marcos sa kanyang pamilya din, baka ito pa yung lalong lalala ang kanyang administrasyon. Lalo pa itong madidiin ang kanyang administrasyon. Lalong babagsak. Imbis na ito ngayon ang pag-usapan ngayon na mayroon silang movement na ngayon o gawin na natin to kasi mahirap na ilang taon na lang tayo dito, mahigit 2 taon na lang tayo dito tapos di pa tayo akala ko legacy ang inyong kailangan, Mr. President. Ang hirap na tawag itong presidente, hindi ko naman talaga ito nga binoto pero presidente ka naman talaga dyan kasi karamihan sa'yo binoto ka. Kaya lang, nakakawala kasi ito ng gana. Manood ka sa mga taong sobra kang defensive doon. Pag ako ganito loyalista ako ni Bongbong Marcos, hindi ko na kaya to. Hindi ko kaya to. Sabi ko nga, kung mangyari halimbawa ito sa mga Duterte na mayroon silang mga involved na mga sobrang dyan, hindi naman talaga ko tatayo kung magpakabulag bingi pa rin ako dyan. Yung iba nga dyan sige, dipinsa pa rin kayo. Nakikita natin kung sino ngayon. Kakayanin sa inyong sikmura to. Kaya nyo sa inyong pagkatao to na siging dipinsa itong presidente na to. Pilit nyo iilag itong issue na to ngayon. Na mismo ang kapatid nito si Senador Amy Marcos. Anong palagay nito kay Senador Amy Marcos? Sinungaling.
Anong palagay natin kay Amy Marcos? Hindi Marcos. Ito magkasama sila noon. Noon pa na mayroon talagang problema itong si Bungit. Nako. At sa pagkakataong yon, kung hindi rin nga naman talaga ang Iglesia ni Cristo na nagpahayag sa kanilang damdamin na ito yung gusto namin, itong issue na to hindi ito lalabas. Itong issue na to hanggang ngayon hindi ito mapag-usapan. So doon, noong Lunes, ang ganda ng ginawa ng Iglesia ni Cristo noon. At sinamahan pa sa ibang religious group na doon. At iba, sa bagay, yung iba, nagdalawang party yun, di ba? May sa EDSA at saka dito sa, sa Luneta. Pero ang pinaka main focus doon, yung sa Iglesia ni Cristo. Kasi sila kasi talaga dito, nagpakabana na ano ba to? Tapos may nag-comment sa akin yan na parang ini-expected. Huwag tayo mag-expect na nga, sabi ko na wag natin i-expect na aalis siya. Ang ano lang doon na at least man lang ang Iglesia ni Cristo pinapakita talaga kung ano talaga ang dapat gawin sa gobyerno. Guide na to bali. Sa Iglesia ni Cristo, guide na ito Kaya pasalamatan natin dito. Kung hindi ho dito, mayroon pa ba mga ibang maisip? Kung ako presidente ngayon, kukuha ako ng advisor ko dito sa Iglesia ni Cristo. Hindi ako magbingi-bingian ako dito. Kukuha ka ng advisor para matauhan ka sa inyong ginagawa ngayon kasi lumalala to. Huwag niyong palalain pa ng lalo kasi pag ito ang lumala, imbis na may solusyon na ito ngayon, itong hair follicle, save na ang presidente. Pero kapag hindi ito gagawin ninyo, baka ang INC, iba na naman ang panawagan. Para transparency talaga, hair follicle. Kaya, utang na loob naman, Mr. President, kung nakikinig ka, kung sino man ang malapit sa'yo talaga dito, wag mo tong i-bypass kasi ang bigat ng akusasyon ng kapatid mo. Ang bigat. Nagsagutan na nga itong asawa mo at saka itong si Amy Marcos, pati anak mo. Hindi na ho ito biro. Pamilya nyo na ang nag-away-away nito. Tapos mayroon pa dito mga kaalyado mo, mayroon pang kontrapolitika. Ganon din, away-away din. So ang Pilipinas ngayon, puno ng galit ang mga tao dyan. Hindi na alam kung sino ang ng administrasyon ngayon kung sino talaga ang kakampi nila ngayon Akala ko ba kakampi itong mga cabinet secretary ninyo? Kanya-kanya yung pinagtatanggal, hindi pa ito nagre-resign. Hindi nagre-resign. Baka ito yung mga tao na to, ito na naman ang magsasalita against sa inyo, tapos sabihin na naman binayaran o kaya ginapang ng mga Duterte. Wag ganun dapat ang inyong akusasyon sa mga Duterte. Kasi sa palagay ko nito, sa dami nilang problema ang kanilang tatay na nakakulong na, ang dami lang atupagin ng mga problema pero magawa pa nila ito magpagkapanggapang yan. Para sa akin lang yun Ang solusyon talaga ninyo, ang administrasyon nito, kayo na mismo ang gagalaw. Kayo na mismo nito ang maghilot nito kasi ang hirap na ang sitwasyon ng gobyerno ngayon. Ang presidente, ewan ko lang kung paano iisipin niya to. Mismo ng kapatid niya na nawagan, na umuwi na, parang iwanan mo na yung posisyon mo. I-save mo na sarili mo. Katungkulan, nandyan lang naman yan kung isi-save mo yung sarili mo. Baka ikaw pa'y ma-depress. Yan yung ibig sabihin ni Amy Marcos. So sino ba magtulungan? Magkapatid talaga. Hindi naman pwede na ang mga tao ngayon na nakapaligid sa gobyerno na to, sa administrasyon na to, kay Bongbong Marcos especially, yung mga kamag-anak dyan, nakakatulong ba sa kanya ngayon? Baka ang pinag-usapan nila ngayon, puro galit, puro inis, puro panghihiganti. Dahil sa ginawa ni Amy Marcos. Kaya, mintras medyo maaga pa, dapat ito agapan na.
Sabagay, kung itutal mo to, late na nga eh. Yung panawagan ng hair follicle, yung panahon na sinabi ni, ni dating Pangulong Duterte na mayroon tayong presidente na gumagamit talaga. Dapat nung time na yun, umaksyon na siya. Patilivice na ako, sige. Hindi itong ibang klaseng pag-testing sa akin. Gusto ko yung sinasabi nila na hair follicle kasi yun ang yun ang pinakahingi eh. Tapos ngayon, ayaw sundin ang panawagan ng taong bayan. Taong bayan na nanawagan ito ha. Hindi lang to. At saka ilayo niya ang politika niyo dito kasi hindi ngayon panahon ng eleksyon. Katatapos lang ng eleksyon itong taon na to. Kaya mahiya naman ang nakapaligid kay Bongbong Marcos. Agapan nyo na ang presidente na to kasi napaka-delicate na ang kanyang sitwasyon ngayon. Matinding-matindi ang kanyang pangangailangan ngayon na advice kung sino man ang malapit sa kanya kasi magulo na utak nito eh. Nakita naman natin ngayon ang mga akusasyon laban sa kanya. Ang dami-dami na. So matibay siya no? Kung kakayanin nito abot pa ng hanggang 2028. Matibay ha? Palagay ko lang. So I insist, saludo po ako sa inyong lahat. Marami po salamat. At God bless.